Matapos ang kauna-unahang paghaharap ni Uzuki, aka X, at Sakamoto na naudlot dahil sa pagsabog na ginawa ng kakampi ni Uzuki na si Uda, ngayon ay ire-review na natin ang Sakamoto Days Chapters 55 at 56. Sa wakas, masasaksihan na natin ng mga sumunod na pangyayari matapos ang infiltration sa Tokyo Bureau JAA. Dito makikita natin ang pagdating ng dalawang order members na hahantong sa isang marahas at bayolenteng interaksyon laban sa ating mga bida. Malalaman din natin mga kaibigan ang nakakagulat na misyon na gagawin mismo ni Sakamoto. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin ta. Let's go! Nagsisimula ang kwento sa gusali ng Tokyo Bureau JAE kung saan kasalukuyang nire-report na tila isang leaning tower ang istruktura matapos ang nangyaring pagsabog. Matapos niyan makikita na mabait ang mga matatanda kay Sakamoto na binibigyan pa siya ng mochi. Nasabi naman ng nurse na masyado na raw marami ang kinakain nito, bagay na tinutulan ng isang pasyente na nagbiro pang ang katawan daw ni Sakamoto ay parang Daifuku mochi. Maya-maya mapapansin natin sa isang sulok sa likod ng pintuan si Shin na may daladalang prutas. Sa kanyang isipan, iniisip niya na hindi niya ito magagawa. Paano raw niya ihaharap ang kanyang muka kay Sakamoto matapos ang nangyaring insidente? Nagtaka pa ang isang matanda kung bakit nawawala raw sa ospital si Shin. Sa totoo lang, sa isipan ni Shin, naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Uzuki noon na mas mabuting patayin na lang daw niya ang sarili niya. Dugdong pa ni Shin sa kanyang isip, buong akala niya noon ay mas lumakas na siya. Matapos niyang labanan ng serial killer na si So, iniisip niya na sa nangyari sa JAA, para bang naging pabigat lang siya. Habang binabalatan niya ang mangsana, sinabi niya sa sarili na ang magagawa na lang niya ngayon ay ibigay ang prutas na ito at iiwan na lang niya itong prutas kay Sakamoto. Maya-maya napansin ni Shin ang pagdating ng dalawang tao, ang dalawang order members pala. Sabi ni Hyo, "Bakit sumasama ka sa akin?" Sagot ni Nagumo, "Makakakita ka lang ng gulo kung hahayaan kitang mag-isa." Nagtaka nga ng Sakamoto nang makita ang dalawa. Napangiti si Nagumo at sabi, "Nice work, Sakamoto. Kamusta pakiramdam mo?" Sagot ni Sakamoto, "Nagumo, ano bang kailangan nyo rito?" Ngumiti si Nagumo at sagot, "Oy, wag ganyan. Bawal bang bumisita sa kaibigang na ospital?" Pero si Hyo, diretsahan. "Sakamoto, naiintindihan ko na nagkita kayo ni X." Sumabot ang Sakamoto, "Oo, tama ka." Sabay tingin niya kay Nagumo at sinabi, "Nagumo, si X ay Uzuki." Nagulat si Nagumo at hindi agad nakapagsalita. Napaupo pa siya bago sumagot. "Ibig mong sabihin, sumablay ka sa pagpatay sa kanya noon? Kung nagbibiro ka lang, hindi ito nakakatawa." Tinanong naman ni Hyo si Nagumo, "Sino ba yan?" Sagot ni Nagumo, "Si Uzuki, isa yan sa mga estudyante noon nung mga JCC trainees pa kami ni Sakamoto. Wala naman talaga siyang iniwang matinding impresyon sa amin." Sabi naman ni Hyo, "Kung nagpakita man siya ng kahit anong impresyon noon, maririnig ko ang tungkol sa kanya. Pero sa klase mo noon, Nagumo, ang pangalang laging naririnig ko ay si Sakamoto. At ang mga bad rumors na naririnig ko, tungkol lahat sa'yo, Nagumo." Napangiti si Nagumo, "Totoo ba yon? Well, hindi ko talaga narinig ang pangalan mo noon, Hyo." Galit na sagot ni Hyo, "Papatayin kita, late bloomer lang talaga ako, okay?" Samantala makikita si Shin na palihim na nakikinig sa kanila. Iniisip sa sarili, nung isang JCC trainee pa si Mr. Sakamoto. Matapos niyan, umalis na sina Nagumo. Sabi naman ni Hyo, "Sige, kung kilala pala namin si X, kami nang bahala rito. See ya, Sakamoto." Subalit pinigil nila sina Sakamoto. "Teka, may isang bagay pa na hindi ko pa nasasabi sa inyo." "Ano yun?" "Gagawa tayo ng kasunduan. Kapalit nito, sasabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman ng order tungkol kay X. Kailangan kong protektahan ng mga mahal ko sa buhay." Hindi agad sumagot si Hyo, pero may napansin si Nagumo. Maya-maya biglang sinira ni Hyo ang hospital bed kung saan nakahiga si Sakamoto. Nagulat si Shin habang si Sakamoto naman ay mabilis na nakaiwas sa atake. Pagalit na sinabi ni Hyo, "Para malinaw lang, ang order ay hindi mo kaibigan. Hindi ka na assassin at narinig ko na may pamilya ka na yun. Kung makikialam ka sa problemang ito at mamatay ka, sino na ang magbabantay sa asawa at anak mo?
Hindi ko gusto ang ugali mo. Iniisip mo na magagawa mo lang ng basta-basta ang lahat ng gusto mo. Sagot ni Sakamoto, huwag kang gumawa ng assumptions. Hindi intensyon kong mamatay. Yo, gusto mo bang ipakita ko sa iyo ngayon kung gaano ka nakahina kumpara sa iba? Sabay kumilos si Hyo at tinirahan si Sakamoto ng malakas. Bahagya itong nasangga ni Sakamoto pero dahil sa lakas tumagos siya sa pader. Sinundan siya ni Hyo at sinabi, tapos ka na. Ang tanong na lang ay kung kailan ka mamamatay, pero malapit na yon kasi mahina ka na. Sakamoto, maaring tama ka. Kasabay nito naalala ni Sakamoto ang sinabi noon ni Uzuki. Naiintindihan ko na may anak ka, Sakamoto. Mga salitang nagpadalit sa kanya noon. Kaya laman ngayon, sagot niya kay Hyo, maaring tama ka. Pero may mga panahon talaga na ang isang ama ay hindi aatras. Kailangan kong protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Pagalit na tugon ni Hyo, ibig sabihin wala ka palang tiwala sa iba. Sagot ni Sakamoto, noon yon, pero hindi na ngayon. Matapos niyan makikita si Shin na nasa likuran na pala ni Hyo. Kaagad itong napansin ni Hyo subalit mabilis na pinindot ni Shin ang switch ng MRI machine. Kasabay nito hinagis naman ni Sakamoto ang mga nakasabit na Dex Heroes bag dahilan para madikit si Hyo sa makina. Nagulat si Hyo, hindi ako makagalaw. Naisip niya parang ito ay magnet. Paliwanag ni Shin, tama ka, isa yan sa mga MRI machine kaya dumidikit sa makina ng MRI ang lahat ng metal. Dito na sinabi ni Sakamoto, Hyo, pakiusap. Kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol kay X. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Hindi agad sumagot si Hyo pero sa isip niya, humihingi siya ng pabor sa akin. Maya-maya, nagsalita rin siya. Ang batas ng JAA ay nagbabawal sa pagbabahagi ng mga classified na impormasyon sa mga outsiders. Pero kung ako sa'yo, susubukan ko ang JACC database. Matapos sabihin iyon ni Hyo, diretso nang umalis si Sakamoto at nagsabi ng, salamat. Pasigaw namang sumunod si Hyo na, paano naman yung impormasyon na gusto mong malaman? Dito na siya tinukso ni Nagumo. Ang dali mo talagang makumbinsi Hyo, kaya ka madalas mapasabak sa problema. Sumagot si Hyo, iritado, tumahimik ka! Pagkatapos nito, inayos ni Hyo ang lagayan ng bulaklak na nabagsak na nga dahil sa suntok niya kanina. Humingi naman ng paumanhin ng doktor. Pasensya na po sa istorbo. Ngumiti ang doktor at sumagot, ayos lang. Tumayo na si Hyo, mulit nakadikit pa rin sa katawan niya ang malaking bahagi ng MRI machine. Nagbiro si Nagumo, astig ng accessory mo ah. Galit na sagot ni Hyo, tumahimik ka, papatayin kita. Pagkatapos niyon, sa rooftop ng ospital, sinabi ni Shin kay Sakamoto na hindi raw niya alam na may mga mababait palang tao na kagaya ni Hyo, isang order member. Sagot ni Sakamoto, mabait talaga yun noon pa. Maya-maya, napansin ni Shin na nakatingin si Sakamoto sa hawak niyang prutas. Sabi ni Shin, eto? Sana kasi ay get well gift ito para sa'yo, pero hindi po ako nabigyan ng pagkakataon na ibigay sa'yo. Nagtanong si Sakamoto, para saan naman yan? Magbibigay ka ng prutas sa akin? Ipinaliwanag ni Shin, well kasi noong incident sa JAE, naging pabigat ako. Nahihiya tuloy ako magpakita sa'yo. Ngumiti si Sakamoto at sa isip niya ay naalala. Noong binanggit ni X ang tungkol sa anak ko, muntik na akong mawala sa sarili. Pero si Shin ang naging dahilan kung bakit bumalik ako sa aking tamang pag-iisip. Lagi mo akong sinasalba, Shin. Kailangan pa rin kita. Kailangan ko talagang ang tulong mo. Pero sa katotohanan, lahat ng iyon ay nasa isipan lang ni Sakamoto. Kaya medyo inis na nang sabi ni Shin, bakit ayaw mo pong sabihin sa personal ang mga salitang yan? At tumugon na lang si Sakamoto. Anyway, ngayon na may lead na tayo kay Slur, Shin, ang susunod nating pupuntahan ay ang GACC. Samantala, sa Tokyo JAA Bureau Building, makikita si Sarag na nagsabi, Mr. Shishiba? Tugon ni Shishiba, ano yon?
Sabi naman ni Sarag, ngayon naiintindihan ko na ang sinabi mo noon. Nakakainis talaga na sa pagbalik mo, sira na ang bahay mo. Sagot ni Shishiba, tama ka. Pero higit pa sa pagkasira ang nangyari rito. Ubusin ang mga sumalak ng 40% ng kabuuan ng kanto at bumaba ng husto ang stock ng JAA. Dahil dito, nagkansela na rin ang mga kliyente ng kanilang assassination request. Hindi na ito biro. Tanong ni Sarag, so paano na ang bonus natin ngayong taon? Sagot ni Shishiba, malamang hindi na natin yun matatanggap. Reklamo ni Sarag, huwag kang masyadong dramatic. Ipinaliwanag ni Shishiba, sa tingin ko, rerepasuhin ng management ang mga regulasyon ng JAA dahil sa nangyari. Nawalan tayo ng maraming staff kaya kailangan nating mag-recruit ng bago. Habang patuloy lang sa pag-inom si Sarag, nagtanong si Shishiba, nakikinig ka ba? Anyway, mukhang ito na ang panahon para magtipon-tipon ng lahat ng order members. Tanong ni Sarag, yung ibang order members? Sagot ni Shishiba, oo. Ano na kaya ang pinagkakaabalahan ni Kanaguri at ng iba pa? Sabi ni Sarag, ayoko sa taong yon. Tugon ni Shishiba, maging mabuti ka. Samantala, sa isang abandoned warehouse, makikitang isang tao ang nagsasagawa ng operasyon. Kompleto na ang nerve reconnection, sabi nito. Ang nag-o-opera pala ay si Kashima na ikinakabit muli ang naputol na braso ni Gaku. Paliwanag ni Kashima, huwag ka munang gagalaw ng maghusto hanggat hindi pa na-stabilized ang circulation sa braso mo. Ang mga nerve ay nagre-reconnect unti-unti. Parang itong halamang dahan-dahang tumutubo. Aabutin pa ng oras bago bumalik ang pandama mo sa mga daliri. Napangiti si Gaku at nagsabi, ang galing! Salamat Mr. Kashima. Sagot ni Kashima, dapat magpasalamat ka sa taong naghiwa ng braso mo. Napakalinis ng pagkakaslice, kaya buhay pa ang muscle tissue mo. Bihira lang ang taong kayang magdurot ng ganyang damage sa'yo. Sino ba talaga ang may gawa niyan? Mapapaisip sana si Gaku at maalala si Takamura, pero bigla na lang nagsalita si Uzuki. Huwag mo nang idibdib ng maghusto, Gaku. Ikaw siguro ang unang tao na nanatiling buhay. Matapos makaharap si Mr. Takamura, sinabi ni Gaku, Boss! Sagot ni Uzuki, maganda, pero hindi na maayos ang tenga ko. Sabi naman ni Kashima, may limitasyon din naman ako. Umupo nga si Uzuki, kaya tinanong siya ni Kashima, parang pagod ka yata. Sagot ni Uzuki, oo, pagod ako. Sumali ang pag-atake natin sa JAA. Hindi ko inaakala na magpapakita si Mr. Takamura noon at sa huli, na-rescue pa sila ni Uda. Tinanong ni Gaku, ano ba talaga ang deal ng matandang yon? Sagot ni Uzuki, hindi ko alam. Wala talagang nakakaalam kung gaano na siya katagal sa order, kung ano siya sa JAA o kung ano ang iniisip niya. Ang alam lang namin ay kung gaano siya kalakas. Minsan, iniisip ko na si Takamura ay parang Santa Claus o isang multo, isang fictional character na gawa lang sa imahinasyon ng mga tao. Sabi ni Kashima, parang ganun sa ideya na nagiging totoo ang isang bagay kung naniniwala ang buong mundo dito, tama? Sagot ni Gaku, ha? So parang siya lang pala ang personification ng bloodlust ng lahat ng mga assassin sa buong mundo? Kung ang bloodlust ng lahat ay magiging isang tao, siya yon, si Takamura, isang napakalakas na killer. Ayon kay Uzuki, kailangan ng sapat na bilang ng mga papatayin bilang sakripisyo para buhayin ang isang taong galing lang sa imahinasyon. Pero isasantabi na natin yung kultong paniniwalang yan. Either way, hindi talaga magiging swabe ang susunod nating plano kung mayroong taong kagaya ng Takamura na na-involved. At hindi lang yan, nariyan pa rin si Sakamoto. Hindi ko in-expect na magkikita kami ulit. Tanong ni Gaku, ano na mayon? Makikipag-meet up na ba tayo sa iba at magsisimula ng malawakang tour sa buong Japan? Ang dami namang branch ng JAA. Sagot ni Uzuki, hindi. Mas mariski yan lalo na't mas pinapahigpitan na ng ibang branch ang kanilang security. Natalo tayo, kaya oras na paramihin natin ang ating bilang. Tanong ni Gaku,
Ibig mo bang sabihin magre-recruit tayo sa JAA? Sagot ni Uzuki, hindi. Mas gusto ko ng fresh blood, mga bata pa. Mas madali ang pagpepeinta sa isang blank canvas kesa sa canvas na meron ng pintura. Kapag ready na, saka natin sisimulan ang proseso ng pagre-recruit. Matapos niyon, lumipat na ang eksena sa convenience store ni Sakamoto. Sabi ni Shin, "By the way, Mr. Sakamoto, okay lang sa akin ang pagpunta sa JACC para kumuha ng impormasyon kay Slur. Pero sa totoo lang, wala talaga akong alam sa JACC." Nagtaka si Asaki. "Ha?" Napatingin din si Sakamoto kay Shin at medyo nag-addict sa sinabi. "Ibig mo bang sabihin, nakuha mo ang assassin's license mo gamit ang outside exam? Ang galing naman." Sagot ni Shin, "Hindi naman ganon." Makikita si Sakamoto na tinitignan ng expiration dates ng mga paninda sa tindahan. Sa isip niya, lahat ng nambito ay may sariwa at bagong expiration date. Baka mamaya may gumawa ng kalokohan dito kagaya ng nangyari dati. Samantala, chinecheck naman ni Lu ang kanyang cellphone. Ang JACC ay isang assassin school, di ba? Ito ba yon? Nakita nito ni Shin at nagulat. Ha? May website pala talaga sila? Ayon sa nabasa nila, ang JACC Educational Institution ay nagkakahalaga ngayon ng 1,000 students. Merong male-to-female ratio na 8:2 at 10% ng mga estudyante ay nakapagtatapos at nakapag-intern as a staff. Isang 4-year program ito, pero 90% ng mga estudyante ay nagkukwit o namamatay sa gitna ng training. Matapos niyon, ilan sa mga pasahero ng tren ay nagrereklamo sa ingay ng mga bagong dumating. May isa pang lalaki na nagpangiti ng sabin, maaga rin namang mamamatay ang mga yon. Samantala, sa isang upuan, may isang babae na nag-iisip, wow, ang mga taong yon ay mukhang malalakas, hindi sila mukhang naninervyos. Pero makikitang nakakaba na siya ng husto. Sa isip niya, huwag kang panghihinaan ng loob, kailangan mong maging isang assassin. Sa ganitong paraan, nag-disguise si Sakamoto na estudyante at in-enroll niya si Shin para makapasok sila sa JACC. Layunin nilang makakuha ng impormasyon tungkol kay Slur. Ang hindi alam ni Shin, ang pag-enroll sa JACC ay parang impyerno. Dahil sa susunod na chapter, isang literal ma-battle royale ang magaganap. Isang rambulan at matinding bakbakan ang naghihintay sa kanila. Kaya tutok lang kayo dahil dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Sa ganun, palagi kayong updated at hindi mahuhuli sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat! This is Mr. Anime and see you again sa susunod nating video.